Hi, hello, good afternoon mga tita. Dito na naman tayo sa channel ni tita nyo. At dahil nga malapit na ang mga party-party at mga occasions mga tita, tuturuan ko kayo ng panibagong recipe na patok sa bulsa nyo. So, ito yung mga recipes natin mga tita. Meron ako ditong boiled carrots, cut cucumbers, tapos meron, ang gamit kong isda dito mga tita ay salmon, tapos tuna, at meron ako ditong Japanese mint. Yung dahon na yan is Japanese mint mga tita. Tapos yung pink mga tita is red flavored ginger mga tita. At yung iba pa, mamaya sa pinakadulo nito mga tita, isusulat ko lahat ng mga recados dito para malaman mo. So, let's start na mga tita. Diyan sa mainit na kanin ng mga tita, lagyan mo lang siya ng sushi vinegar. I-mix mong mabuti mga tita at palamigin lang natin siya. Set aside natin ha. Tapos gagawin na natin yung mga ibang recados mga tita. Diyan sa bowl mo mga tita, maglagay ka ng mirin. Japanese cooking usake mga tita. Dapat cooking usake ang gamitin mo ha. Tapos, yung regular soy sauce mo mga tita, kahit anong soy sauce pwede dyan ba. Tapos, ilagay mo yung tuna mo or yung mga isda na gagamitin mo mga tita. Ima-marinate siya natin ng mga 15 minutes ba. Set aside natin siya, gawin natin yung panimpla sa kanin natin. Maglagay ka ng mensuyu. Kung wala kang mensuyu mga tita, pwedeng nor seasoning ang gamitin mo dyan. Tapos yung Japanese mirin. Maglagay ka ulit ng Japanese usake mga tita. Tapos maglagay ka ulit ng onting soy sauce lang mga tita. Huwag mo masyadong damihan ha, aalat yan siya. At sesame oil at grated ginger mga tita. Mix mo siyang mabuti, set aside natin siya. After 15 minutes ng pagpatimpla natin doon sa isda natin mga tita, i-drain lang natin siya. Tapos, timplahan natin yung kanin natin mga tita, yung panimpla na ginawa natin kanina. Ibudbud mo lang siya dyan sa ibabaw mga tita at i-mix mong mabuti ha. Dapat mabuting pag-mix mga tita para hindi siya magpilit-pilit. Ba? Magpilit-pilit sa Tagalog mga tita. Yung magdikit-dikit pala mga tita, dapat mix mo siyang mabuti mga tita para maghiwa-hiwalay talaga yung kanin mo at hindi basang tingnan ba. Tapos ilagay na natin yung mga gulay natin mga tita, lahat ng recados natin ilagay na natin siya. I-mix mong mabuti mga tita pero siguraduhin mo lang, lagyan natin ng sesame seed mga tita ha. Pero siguraduhin mo lang mga tita na maayos yung pagka-mix mo na hindi madabok-dabok yung mga gulay mo. Andito na naman tayo, nakalimutan ko kung ano yung madabok sa Tagalog mga tita ay ewan ko ba. So meron pala akong crab stick mga tita, ina-add ko na siya kasi paborito to ng dalaga ko. Pero kapag wala kang ganito, okay lang siya. Tapos mix mong mabuti mga tita, yung hindi ba malanta yung pagkaano mo mga tita, pagka-mix, yung maayos yung pagka-mix mo para maganda yung itsura niya. Huy, ano ba yan mga tita? Kahit sa sariling bansa ko may language barrier pa rin ako. Ay, ano ba yan? So, ayan na nga siya mga tita. Yan na yung pinaka-final product niya. Tapos, ilalagay na natin siya sa magandang lagayan mga tita. Ay, hindi pa pala nakalimutan ko. Budburan mo pala siya ng Japanese mint mga tita. Tapos, ilagay na natin siya sa lagayan natin mga tita. Ayusin mo. O yung nahulog kunin natin mga tita kasi sayang ba? So, ito palang recipe na to mga tita, kapag nag-party ka, pwede tong 3 to 4 hours sa mesa kahit summer siya mga tita o hindi agad siya nasisira ba. Tapos kapag kinulang siya mga tita, gawa ka na lang ulit agad mga tita kasi mabilis lang naman siya gagawin, di ba? Basta nakahanda lang yung lahat ng mga recados mo mga tita, pati yung mga panimpla mo ay naku, walang ka-hassle-hassle talaga. So thank you very much mga tita for watching my video. Sana may natutunan kayo at sana magamit nyo ang recipe na to. Next on my video mga tita is chicken pastel naman tayo. Ang sarap nun mga tita, abangan nyo ha. See you on my next vlog. Bye bye!